Para po sa akin, kailangan, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. Di pasukuin yung si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Wala ako natatanggap ni 5. Wala. Yung nga, sabi niya, ako magkakawaran to bares. Ganito na pala ang justisya natin sa Pilipinas. Mayaman yung kalaban ko. Mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question. May warrant ako eh. Baka unfair naman itong justisya na ito. Siyempre, Kaya pala kami ng sitwasyon ni Pastor ha. Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas. Huwag lang ICC. Kakapasok lang na balita. Grabe, isuko niyo si Pastor Kibuloy. Hamon ni Secretary Benjura Balos sa Senate matapos ipagtanggol ni Senator Bato at Senator Padilla. Nag-offer ng 20 million kapalit ng arrest warrant. Ayon kay Secretary Benjura Balos, binasahan na ng korte si Kibuloy. Wala na, finish na si Senator Bato at Senator Robin Padilla. Huling-huli na namin kasi ang Senado. Pinoprotektahan niyo si Kibuloy sa arrest warrant. Ayon kay Secretary Benjura Balos, hindi totoong offer na 20 million kapalit ng offer kay Kibuloy na arrest warrant. Ginagawa lang daw niya ang kanyang trabaho. Hindi totoo tumatanggap siya ng pera. Masakit pakinggan kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos kay dito sa Senado, kay sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang ngayon sa korte pwede babalikan natin. Although bastos nga si Senator Abalos sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali, malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron nang nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte. Yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya. Kahit sa ang korte, haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy, harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinotektahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos kagano nila aming Pastor, take it sitting down. Okay. Tone down your So, voice. sir, Tone down your voice. kasi ganun din si Abalos. So Yes, sir. sir, Mr. Chair. balikan natin yung excessive ba, nandito yung ground commanders. Gusto lang po natin matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, Troche, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghain po kami ng opinion sa committee na to. Doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon
na maaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, next question. Next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no, sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga may 5 pillars of the justice sector, no, kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na may patupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Go ahead, Senator Robinson Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Opo, meron po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir? Opo, sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yun, ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masabit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos magbibigay siya ng... Kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin ba? Ano po bang inyong maisasuggest? Opo. Sige, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no? Sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, na sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, hindi natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang dyan, ng pera dyan, ng reward. So, meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba dun sa batas, may kulang na kailangan ilagay natin dun sa batas na una ay kilala natin kung sino itong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pangsariling interes na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga, yung identity ng donor, maaaring consider to na confidential information. At siguro, kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro, para po sa akin, kailangan alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. So, malinaw po yun, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng katapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. Kaya, puluwapan ko lang yung sinabi ni Senator Romero Padilla. Para sa iyo, Yusek T. Yung bawa, yung nga, sabi niya, ako magkakawarrant of arrest. Or ikaw, magkakawarrant of arrest ka. Tapos ngayon, kasi ang nakalaban mo, may nasagasaan ka na malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman. May pera.
may kapangyarihan, mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, it's perfectly legal. As you said, wala tayong problema dyan. Pero yung ethical aspect, moral aspect of that act, na sabihin mo na ganito na pala ang justisya natin sa Pilipinas, mayaman yung kalaban ko, mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question, may warrant ako eh. Pero yung ang pagpatakbo ng justice system ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko, di ba? Unfair para sa'yo, di ba? Parang baka-unfair naman itong justisya na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, inagawan ako ng lupa. I was oppressed. Mayroong opresyon. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kayang-kaya niya akong palabasan ng warrant, nakasuhan ako. Ngayon, siya pa ang magpuput up ng reward against sa'yo. What do you think? As a ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, no? Mukhang legal nga. Kung legal, pero para sa atin, ethically, morally. Ano tingin mo? Para sa amin po, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon sa kaso dumadaan yun eh. I'm not talking about the case. Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko. Personal mo na opinion. Kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga may pera, kaya niya mag-put up ng reward. Magbibigay siya ng reward ngayon. Anong feeling mo? Ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad Yung nga, may I have heard your point already. Legal. From the legal point of view, it's perfectly legal. Wala akong problema. Tatanong lang ko sa iba yung about Okay. personal, moral, ethical. Tao tayo eh. Hindi ba tayo lahat abogado? Tao tayo. Nagkuhan lang tayo ng tama ba ito? But anyway, we stick to what is legal. Yes. Pagdating sa usapan dito, ako lang, I am just approaching you sa human side. Okay? So, thank you. Attorney Torion, raising your hand. Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T. that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree. Because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty
to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation. It is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly eh. Okay, so Siya ano yun? sabi eh. Any gift, gratuity, favor, Gratuity, favor, entertainment, entertainment. loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value. Especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Sikibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the award from private persons. Note, Your Honor, the PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCO memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCO Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCO Circular number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer our reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM circular, Your Honor. Thank you, thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, Mr. Chair. Una-una, sana napakinggan ni Atty. Torion. Nakikinig po ako. Yes, dapat lang makinig ka. Ngayon, number 1, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc. etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pa sukuin nyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Matitigil lamang to kung siya ay harapin niya ito at sinasabi nyo naman kanina, hindi ko na naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Mr. Honor. Chair. Just a quick Thank you, Secretary Abalos. You may respond, Atty. Torion. with due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Pare, baka bawal ito kasi public official, baka may kontrata ka sa akin. Baka sasabihin, tatakbo ako ng senador. Baka sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. All of these are being covered within our rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause.
the motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the Kingdom of Jesus Christ structures every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning, full of with full battle gear, Your Honor, only clearly to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Attorney Torion. Attorney Yusek Kati, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito'y magiging suhol kung binigay ito or inulit ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto namin sagutin ay ang pagsabi niya, ang sinabi niya na ang DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Attorney Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor, Thank you, Attorney Yusek. with due respect po Attorney kay Torion, go ahead. Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. And with due respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung Napolcom nga, meron nga silang clear parameters na-explain ko na last hearing po yung Napolcom Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP hindi put up ng reward, because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga si Sahiron ay 6.7 million lang ata, si Pastor Kibuloy 10 million. Oo. So, even if we base it upon the parameters of the Napolcom Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, Committee on Reward, no? They have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy would not fit into the parameters set by the Napolcom Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung sub judice rule, alam ko po na si Undersecretary Te, alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten me, I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub judice. Sub judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit and ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Abalos, just like what he did a few minutes ago. That's sub judice. Yeah, okay. Thank you. I just would like to state for the record that the sub judice rule does not apply in any legislative inquiry. It was already ruled by the Supreme Court. Kung kinakailangan namin yung mga impormasyon na yan galing sa ating mga resource person, sub judice rule does not apply according to the Supreme Court. Kung required yan ng committee. But before I recognize you want to ask question? Okay. After you, Secretary Abalos. Attorney Torion, if you're wondering why, bakit yung sa PNP yung pinaka violent na terorista ang nakalagay lang doon, as you said, 1.2 million? Or ilang million ba yun? Pinakamataas? Ha? 6.7 million. Pinaka-Sahiron, 6.7 million. I-compare mo ngayon kay Pastor Kibuloy, 10 million pesos.
Itong 6.7 million, government funds ito, kaya Galing sa limitado gobyerno. kung maraming pera ang PNP, baka mga 20 million pa yan kung sobra-sobra pera ng PNP. Pero limitado ang pera ng PNP, kaya kinakalibrate lang ng PNP yung pagbigay ng reward. Pero itong dito sa nag-offer kay Secretary Abalos na mga civilian entities, baka mga mayayaman, may kaya, so they can put up more money. Pakinggan muna natin after Senator Ruben Padilla, will recognize Secretary Abalos. Go ahead, Senator Padilla. Po, maraming salamat po. Gusto ko lamang po uli-balikan si Yusek Nicolas Felix T. kasi po kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking legis para po kung ano pa yung pwede nating gawin doon sa batas. Gusto ko lang pong linawin uli, parang verification lang po kanina sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty para sa convicted, yung reward para po sa accused pa lang. At pwede din po reward sa impormasyon lang. Informasyon lang. Nagkaroon na ng Opo, akusado. opo. Opo. Yung pero, sige po. I would like to correct you, Senator Ruben Padilla. Ang nakalagay doon sa konbiktado na mga terrorist, reward pa rin na nakalagay doon. Reward pa rin. So ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depende how you term it. Kasi nakalagay talaga sa PNP, reward. Please continue. O paano po yun? Pareho po ba ang gravity nun? Halimbawa lang po, natatanong lang po kami wala po akong gustong yun dito. Natatanong lang po kami para makagawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. Opo. So paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm of the law, pareho po ba yun? Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, wala na po siyang presumption of innocence. So, mas nakakabuti na mas karapat-dapat pa na maaresto ang mga taong nakatulan na. So masasabi po natin na kapag accused, hindi po kailangan ng force na matindi, ng gano'n? Ano po ba? Or some force lang ng gamit? O ano po ba? Walang distinction. Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang, basta pinaghahanap ka ng batas, parehas yan. Ganun po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga layas habang ini-implement ang warrant of arrest. Apo. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. General, opo. Hindi po ba kayo nakaramdam ng parang medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Magandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi hindi na po nabigyan ng chance si Pastor, kami sa KOJC. Mula po sa kaso ng unang sesamanay, wala na rin po. Puro naman po hindi naaayon sa batas yung paglilitis, yung pag-close ng sesamanay. Ngayon kay Pastor po, sinabi na ni Pastor, si Pastor yung masunurin sa batas kasi nagtuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga ito aatrasan. Hindi talaga. Kasi gusto niya talaga makakuha ng katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kaming matanggap na yung parang justice, secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, naging, may ngayon nga, may amla na, may money laundering na freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, wala po talaga yun po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya, Sana i-exam mo itong committee na ito. kaya nga, dapat salamat po talaga kami the first time. Salamat, nakikinig naman ang lahat ng buong kingdom citizen dito sa Pilipinas, maging sa buong bansa, buong mundo. Nakikiisa sila sa amin ngayon sa pagharap, kahit nung first na nabigyan talaga kami ng boses sa unang pagkakataon lang po talaga ito na, hey, salamat, meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya, papasalamat po talaga, malaki pong papasalamat namin Senator Robin in behalf sa lahat po ng KOJC. At ganun lang din po ang kanina naman talaga ang gusto lang naman namin malaman. So nagpuusap tayo ng batas kung reward ba o bounty. For the sake sa amin din 'yon.
biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya sa amin na, sino yun? Magtatanong talaga kami, bakit meron kaibigan ba namin, kilala ba namin, o may kaaway ba si Pastor? Meron bang nagkaka-interest kay Pastor na mawala siya? Ganon. Bakit may influence ba si Pastor? Anong bang interest nila kay Pastor? Bakit ganon na lang talaga sila atat na atat? Grabe sila kung mangharas. Bakit si Pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug bust nila na ayaw ko kung totoo o hindi. Bakit wala po yan? Bakit si Pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami. Sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si Pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun talagang advokasya ni Pastor Kibuloy. Bigla na lang nagkaganito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala po sorry for the pero nung matapos po yung ni PRRD, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang po ang gusto namin ipaabot sa lahat. Bakit po ganon? Kaya maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Bato, at sa lahat po alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we are taking this chance at pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang, kasi hindi na namin kasama si Pastor, na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Yung natapos na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Haharap talaga si Pastor, wag lang po talaga wag lang talaga makisawsaw, wag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor, pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari, kaya maraming salamat po. Ano pala kami ng sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas, wag lang ICC. Correct. Wag lang, diba? Wag lang atin to. Kahit sinong korte dyan, file nyo dito, basta dito lang sa Pilipinas, wag lang ICC. Na walang jurisdiction sa atin. Tama You po. have the floor, Senator Robin Padilla. So, may tanong lang po ako, follow up lang po din kay Attorney Israelito Turion. Attorney, kasi pag pinag-usapan po natin kasi ang batas, may kanya-kanya po yan. Na siyempre, interpretasyon, galing po sa naratibo po ninyo, sa naratibo din ng, siyempre, ng gobyerno. Kayo na po ang tatanungin ko, sa palagay niyo po, Attorney, ano po ang kulang doon sa sinasabing batas ng DOJ ni Yusek para ang mga tinatawag pong inakasuhan, yung mga accused, hindi naman parehas ng convicted? Meron po ba kayong nakikita o suggestion na pwede nating ilagay doon sa batas na yun? Wala po akong nakikitang kulang po, Senator. Ang nakikita ko lang ay siguro, I understand, Yusekte, trabaho niya yan, baka with due respect, baka ganun din talaga yung pagtingin niya. Pero kung basahin po natin yung Villanueva versus People, Your Honor, which likewise involves a violation concerning Section 7B, Your Honor, doon po ay parang opisyal po siya ng opisyal po siya ng gobyerno. Tapos, iniimbestagahan niya yung isang kooperatiba. Nagkuha siya ng loan. Iba naman yung transaction sa loan, pero sa same kooperatiba pa rin. Kinestyon po siya, naging convicted po kasi according to the Supreme Court, para na po, hindi ko gagamitin yung memory ko, baka magkamali pa ako at ako'y tao. Ang sabi po dito, the overarching policy objective of RA 6713 is to promote a high standard of ethics in public service. Accordingly, certain acts which violate these ethics, such as that provided under Section 7D, have been declared unlawful and accordingly classified as mala prohibita. Notably, RA 6713 exhorts that public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Thus, public officials do not enjoy the same autonomy as that of private individuals, and hence, usually normal transactions such as that of obtaining loans, as in this case, come with necessary restrictions whereby personal interests take a backseat for the sake of preserving the pristine image and unqualified integrity of one's public office. Kaya nga po, dito,
pag-ibahin po natin kasi po si Secretary Abalos ay Secretary of Interior and Local Government. He is practically the alter ego of the President of the Republic of the Philippines. And therefore, high ethics would have reminded him of Section 7D of RA 6713, Your Honor, because the purpose of this is to promote a high standard of ethics in public service nga. So, kumbaga, in the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na Secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat, sana, hindi yung in-entertain. Baka yung tao na yun, may ulterior motive against kay Pastor. Note na may MR pa si Pastor, hindi pa siya konbiktado po. Baka naman meron yung kontrata, yung tao na yun. Or meron yung pakay sa gobyerno. Kaya dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Walang kulang ang batas, nandyan po yan. Nagkataon lamang na trabaho ng pulis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until is proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang yun. Salamat po Mr. Chair. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.